Umangal po si Peter Alan Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano na minority floor leader, no? Siya po yung pinuno ng minorya dito sa Senado na yung budget daw po ngayon ay wala raw pong pondo para sa Mindanao Railways. Antindi. Hindi ka ba kasama? Hindi ka ba kasama sa nung deliberasyon yan? Wala naman talaga nababalita kami na Mindanao Railways eh. Wala pong ano yan, wala po, lalo na ngayon, putya, nakikita nila, hindi nanalo. Alam niyo tong gobyerno na to, masyadong, no? Ibang klase, no? Galit na galit sa mga Duterte na nagdala sa kanya sa Malacanang, ha? Huwag na tayo maglokohan sa sa mga supporter ni BBM. Opo, tama po yung pagkakadinig nyo na sinabi ko. Duterte po ang nagdala kay BBM sa Malacanang. Huwag na tayo maglokohan. Yung alliance niya kay Sara Duterte, yan po ang nagdala sa kanya sa Malacanang. Pero ano po ang ginanti? Wala pa yata isang taon, tinira na ng pinsan eh. Wala pang isang taon, pinalabas ng masama yung pagkakaroon ng confidential fund eh. Sabi nga ni tuwan-tuwang si Palsis, sa isang interview kasama niya si Erice, no? Kinikilig ako. Kinikilig ako dahil may magsasampa na naman. Kinikilig. Yung mukha mo, hindi bagay kiligin. Yung pagmumukha mo, Palsis, alam mo yung mga sa Manila, yung tinatanim. Yung tinatanim para anuhan na mga tahong. Yun yung bagay sa pagmumukha mo. Hindi ka dapat kinikilig. Kinikilig siya pag yung no? Grabe. Ito lang po ang kaisa-isang tagabira ni BBM na halos walang naniniwala. Maski nga yata mga loyalista hindi naniniwala rito kay Palsis eh. 'Di ba? Paano mo pagtitiwalaan yan? Dilaw na dilaw yan si Palsis. Okay, so anyways, sabi niya, yun nga no, yung mas maganda raw ngayon yung impeachment kasi ayon sa utos ng Supreme Court, hindi na sila basta ipapasa na lang nila sa kinakailangan i-deliberate muna nila. I-deliberate mo nila rito sa Congress, sa House of Representatives, particular sa Justice Committee. Hindi katulad noon, pirmahan lang, direkta na sa Senado. Dahil sinaway sila ng Supreme Court. Ayan po, ngayon makikita po dyan ng mga tao kasi syempre alangan namang hindi nyo i-live yan. Makikita ng mga tao na wala talagang katuturan yung isasampa ninyong reklamo kay BP Sara. Yan yung nakakahiya. Ipahiya ninyo sarili nyo. Hindi nyo na mauulit yung mga makakapagpapirma kayo. Lalong-lalo na sa mga congressman, no? Lalo na po sa mga congressman ng mga taga Mindanao at saka taga Visayas. Mahirapan po kayong papirmahin sila basta-basta. Okay, speaking of, alam nyo kaya kinakailangan pa rin nila mag-impeachment kahit wala po sila. Ano ba ikakaso nila kay BP Sara ngayon? Yung 125 confidential fund pa rin? Hindi ba nakakahiya yan? Na may kinakaso kayo sa 125 million lang Pero yung nakawan na 1 trillion na naganap sa gobyerno, hindi nyo sasampahan ng impeachment? Di ba? Nakakahiya po yun. 1 trillion ang pinag-uusapang ninakaw. Etong 125, napatunayan na yan na walang ninakaw dyan. Dito po sa 1 trillion, napatunayan na panay nakaw yung 1 trillion na yan. Uunahin nyo pa na magsampa ng impeachment dun sa walang nakawan kaysa sa obvious na may nakawan? Meron bang ghost project? May ghost project ba dyan sa lintik na confidential fund na yan?
Sa 1 trillion meron. Bakit hindi kayo doon magsampa? Yun yung pinoproblema namin eh. Bakit inuuna yung lagi? Isa lang naman ang sagot diyan eh. Hindi naman talaga sila naglilingkod para sa bayan. Naglilingkod po sila para sa gusto nilang kandidato. Naglilingkod po sila dahil tinik po, hadlang po sa lahat ng gustong kumandidato ngayon. Hadlang po si BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte po ang pinakamalaking balakid sa kanilang mga ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas para patuloy na magnakaw. Huwag na tayong magano. Ito na lang, yung no funds for Mindanao Railways. Totoo naman yun, nakakapanghinayang talaga, no? Yun nga yung sinasabi natin, kung tinuloy mo lang. Alam nyo ba kung bakit mayaman yung China at Singapore ngayon? Tinuloy-tuloy nila yung reforma. Yung sinimulan sa Singapore ni Lee Kuan Yew, tinuloy-tuloy po yan ng mga sumunod na pinuno. Sa atin, 6 na taon, ang ganda na ng palakad. Pagdating ni BBM, putol na naman lahat. Kaya walang mangyari. Alam nyo ba si Lee Kuan Yew, panahon pa yun ng tatay ni BBM. So mula ng panahon ng tatay ni BBM, tuloy-tuloy po yung uninterrupted po yung ideya. Nagdadagdag lang sila. Ini-improve lang nila. Sa atin, kada 6 na taon, palit na naman ang sistema, palit na naman. Magpapayaman. Napag-uusapan po yung 2026 budget, no? Sabi po natin, lahat aminado, lahat ng politiko aminado. Ano inamin nila ba dong? Lahat ng politiko aminado na ang 2025 budget ang pinaka-corrupt sa lahat. 2025 budget. Ngayon, kung sabi nga, 'di ba ang termino nga nila sa pagtatanggal ng corruption, tatanggalan mo ng taba, 'di ba? Babawasan mo ng taba, babawasan mo yung mga kinorap. Logically, pag sinabing nagtanggal ka ng mga corruption sa budget, mas bababa dapat kasi kung ang sinasabi nyo na mga 30 to 50% corruption, dapat bababa yung budget natin. Ako, hindi po ako ekonomista, pero simple logic, kung malala ang korupsyon noong 2025, sabi nga na aminado sila lahat, pinaka-worst na budget, pinaka-malala, pinaka-corrupt yung 2025. Dapat, kung binawas mo yung mga corruption sa 2025, para sa 2026, mababa na dapat yung budget, mas mababa. Baliktad po, mas tumaas pa eh. So ano po yung expect natin? Nagbago-bago lang ng tawag. Wala lang flood control ngayon. Pero meron namang farm to market, meron namang maipaips o kung ano man ang mga tawag dyan sa mga yan. Tuloy-tuloy pa rin po. Bakit po tuloy-tuloy pa rin po kung nakatutok na? Kasi sinasabi, nakatutok na lahat ng tao eh. Opo, kahit po nakatutok, tuloy-tuloy po rin po ang pagnanakaw hanggat walang nakukulong. Tanong, may nakulong ba? Wala. Bakit naman kami magbabago? Ang sarap-sarap magnakaw. Di ba? Kung magnanakaw ka, hanggat hindi nahuhuli ang magnanakaw, tuloy-tuloy sa pagnanakaw yan. Magnanakaw nga yung hanap buhay niya eh. Ito po sinabi ni Pulong Duterte. We remember the Sub 44. We remember our fallen police officers and soldiers. We remember the innocent victims of drugs. And we will not allow history to be dictated by those
Puwer. Silent when it matters most. Yan po ang mga tinuran ng putihing congressman ng 1st District ng Davao, Pulong Duterte. Tama po yan. Dapat po talaga. Kaya yung mga Duterte na lang yung nagpapaalala sa atin. Mga Duterte na lang at mga Duterte vloggers na lang ang nagpapaalala sa atin ng katotohanan dito sa Pilipinas. Pero sino po ang pinalalabas ng mga demonyo? Sino po pinalalabas ng mga magnanakaw? Demonyo ba sila at magnanakaw? Meron ba silang katkong dyan? Sa mga flood control, nabanggit ba sila ng kahit isang testigo? Wala namang bumabanggit silang sa kanilang testigo na nag-deliver ng maletang basura. Wala ring nagbabanggit na testigo na sila ay naporsyentuhan. Pero sila pa rin ang magnanakaw sa tingin ng media. Kasi ang media bayaran. Kaya ulit-ulitin lang natin na magnanakaw ang Duterte kahit walang ebidensya, maniniwala na yung mga utotong tao. Utot nyo. Kaya takot na takot yung media sa mga Duterte vloggers. Hindi pa nagaganap, sinisiraan na ni Arnold Clavio. Yung mga Duterte vloggers and influencers dahil alam nila na naniniwala yung mga tao sa mga vlogger ni Duterte kaysa sa kanila. Halata kasi kayong mga bayaran eh. Hindi naman lahat. May SMNA. Paminsan-minsan may bakit naman namin sila papatawarin? Dapat kayong mga vlogger kay dapat nagtatawag na impeachment complaint. Alam niyo po, ang trabaho namin mga vlogger, dumakdak ng dumakdak. Ha? Magtapatan naman tayo. Anong gagawin namin sa impeachment? Una, hindi po kami mga abogado. Alam po ninyo, masyado nyong kinabibiliban kaming mga mga vlogger eh. Hindi ko alam kung iniinsulto nyo kami ah, o kayo ay talagang masyado lang bilib sa aming mga vlogger. Ang trabaho po namin, ilantad ang mga katiwalian. Kami po ang maging boses kontra dito sa mga bayarang media. Ngayon, kung sasabihin nyo na kami na maggagawa ng mga impeachment, madali lang po yan sa mga abogado. Katulad nila Jing Paras, katulad nila Topacio. Kami po, wala po kaming kakayahan magsulat at gumawa ng impeachment. Huwag nyo po kami masyadong kabiliban o hindi ko alam kung iniinsulto nyo kami o bumibilib lang kayo sa amin. Kanya-kanya pong trabaho yan. Naintindihan nyo po, hindi porket magagaling kami magsalita, magagaling kaming bumatikos. Yun po, doon po ang porte namin, bumatikos gamitin ang aming mga bibig. Tinatapat ko po kayo kasi hindi po pwedeng lahat ay magagaling na abogado. Nakuha nyo po? Yung mga magagaling na abogado naman, magagaling sila mag-abogado. Baka hindi naman nila kaya rin yung ginagawa ng mga vlogger na maintindihan sila ng mga pangkaraniwang Pilipino. Kanya-kanya pong trabaho yan. Hindi po ba? Yan lang po masasabi natin dyan. Huwag nyo pong iasa na sa amin yan. Kasi, alimbawa, pipilitin namin na kami gumawa ng impeachment. Pipilitin namin na kami pumunta ron. Sino pa po pakikinggan ninyo ng mga vlogger kung magpapakaabala kami ron? Kaya naman nila yun. Madaling-madali po kala Topacio yan. Madaling-madali po.
Dapat daw neutral kami. Eh, hindi naman po kami press. Ang media po ang dapat neutral. Kami po, vlogger kami. Duterte vloggers ako. Duterte vlogger ako. Wala pong taong neutral. Maski nga yung media, hindi neutral yung mga yan. Eh. May pinapanigan po yan. No? Huwag nyo po sa amin sabihin na neutral kami. Bakit pa kami nag-vlogger kung neutral? Minsan poporihin ko si BBM, minsan babanatan ko si BBM. Hindi po ganun ang vlogger. Ang pagkakaiba po ng mga vlogger sa media, hindi po kami neutral. Naintindihan niyo po? Dahil hindi kami mga peking tao. May mga media, lahat ng media nagsabi, walang kinikilingan, walang pinapanigan. Kami po hindi po ganun. Kami po dapat may pinapanigan, kami po dapat may kinakampihan. Bakit pa kami nag-vlogger kung wala kaming kakampihan? Ang media, dapat ang sinumpaan nila bilang media, parehas sila. Eh hindi na nga parehas yung media eh. Bayaran na nga, makapangyarihan na nga. Gusto nyo pa kami pa ang pumarehas. Hindi po obra yun. Ako po, bilang vlogger, ang panata ko po kaya ako narito, una kontrahin lahat ng mga paninira sa mga Duterte. Kung wala po magtatanggol sa mga Duterte, lahat po ng bayarang media, kalaban ng mga Duterte. Mali po kayo ng panawagan. Hindi po sa amin yan. Hindi po kami media para pumarehas. Kami po talagang bias kami. Pero ang pagkakaiba namin sa media, nagtatapat kami na bias kami. Sila, kunwa-kunwari hindi bias. Ito pa isang nakakahiya. Senator Soto. Pinanatan nyo si Marcoleta na kayo ay nabastusan. Hindi naman nyo itutuloy na naman. Kailan na naman yung investigasyon kay Martin? Bakit ayaw nyong isalang si Martin? Bakit ayaw nyo imbestigahan si Martin? Tungkol sa mga naunang pahayag na tumatanggap ng mali-maletang basura. Tignan nyo nga, nagtestigo pa kayo. Si Lacson kumuha ng testigo. Pagkatapos na tumistigo ng kanyang testigo sa Blue Ribbon, biglang ang konklusyon ni Lacson, wala pa ring matibay na ebidensya laban kay Martin. So ano pala yung nilabas ninyong testigo? Tandang-tanda ko nung si Gutesa ay lumantad. Bigla nyo kagad binanatan, di ba? Ganun kayo eh. Kung merong magdidiin kay Martin, dalawa lang ang ginagawa nyo. Tigil muna, matagal na panahon. Ngayon, akala ko naman magpapakahusay na kayo sa pag-iimbestiga dahil binanatan kayo ng minority. Wala na namang investigasyon ngayon. Kailan na naman yan?